Hello. Kumusta? Nang adlaw ka natutunan, mga kaigsunan, mga kasampiak. Here we go again. Buhay Amerika, Duterte loyalist. Magaingon nga. Kung nga doon ay nidugmo, tuwad sa tumang kakapoy, kaluya, ang imong mga pulong na magadasig ka sa pagtindog. So mga kasampiak, kung saan man kayo sa mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mabuhay po tayong lahat. At muli kayo inanyayahan ko na magsampiak man lang nito munti kong channel and time check. Oh yeah. 11:32 in the morning, 5th of August 2024, Monday dito sa Brooklyn, New York. So mga kasampiak, ano ba pwede natin pag-usapan ngayon? Alam kong nakita nyo na or napanood nyo na ito. Because few days ago when I was on my way, pupunta sa aking trabaho, I saw this video, this expose video ni Miss Cathy Binag doon sa YouTube channel ni Miss Maharlika. Ito si Miss Cathy Binag. Ito ay ex-GF ni Tony Boy Florindo. Isa sa inakusahan sa pulboronic video ni PBBM na tinatawag na Voltes 5, one of his friends, circle of friends, ganon. So, ano ba sa tingin nyo, mga kasampiak? Naniniwala ba kayo? Because me personally, I believe 100% credible itong witness. Unang-una na nakasalamuhan niya itong tao, siya mismo, ganon. May experience, may siya doon on the ground, gano'n. So, ano bang magiging nito, impact nito sa tao? Me personally, you personally, sa about isa sa atin at sa bayan natin. At ano bang magiging implication nito, gano'n? Kasi alam naman natin sa panahon ni Tatay Digong, lagi nilang sinabi na namumuhay tayo sa rehimen na diktador, gano'n, mamamatay tao, nakakatakot. Tapos sinusupil yung kalayaan na magpapahayag at hindi kumagana yung justice system ng Pinas. Samantalang salungat within this present administration ni PBBM na alam naman natin at nakikita natin na yung traditional mainstream media wala ni kahit kanino sa kanila na nagsasalita or dito kasi malaking pasabog itong expose kasi ikaw yung head of state, ikaw yung kapitan ng barko tapos inakusahan na addict ganun. So, malaking questionable yun sa yung kredibilidad mo. So, balikan natin sa si Tatay Digong, lagi nilang sinabi na mas nakakatakot tapos sinusopil yung kalayaan. Samantalang nakikita naman natin or alam naman natin na sa panahon niya, di ba, binalahura or binastos siya in front of national TV. Katulad ng ginawa ng Rappler, nila Pia, ginawa ng ABS-CBN, nila Karen Davila, nila ni Doris Bergonya. One time nga, di ba, kung matatandaan nyo, tinanong pa nga si Tatay Digong ni Doris Bergonya na iilan pa yung mayor na matutumba at mamamatay. Ganun. Sabi nga ni Tatay Digong, depende na lang sa tripping mo, Doris. Yan. At isa pa, pag sinabi nyo na hindi gumagana yung justice system ng Pinas, bakit nakalaya si Dilima? Ganun. At pag hindi naman pala gumana yung justice system ng Pinas, bakit kayo nagre-recycle ng kaso? Kaso na kayo ng kaso. Katulad ng ginawa ng ngayon, present admin. So lahat ng mga hinaharas lahat ng mga kumakalaban sa kanila, yung mga nag-uupos. Si Trillanes naman, nagre-recycle, bumbuhay ng kaso. So, gumagana pala yung justice system ng Pinas. So when we talk about Trillanes, isingit natin. Ito si Trillanes, yung mga katulad niya, yung mga tao kasi ng mga traditional na trapo na politicians, ganun. Manalo or panalo pa rin yan panahon sa election. Bakit? May mga taong nagpapandings nila sa kanila. At yung kalahati ng pera napupunta diretso sa bulsa nila. Yung kalahati, yun yung pinambahagi nila, binigay doon sa mga runners nila, sa mga tao, pinamahagi para iboto sila sa eleksyon. Ganun yan. So we will go back to our main topic. So, si PBBM, di ba, inakusahan siya, ganun. At hindi nagsasalita yung media. Kayo ba mga media, mainstream media? Nabayaran na ba kayo? At alam naman natin, aside from that, kadalasan sa mga nagmamayari itong mga mainstream media, mga oligarko or friends nila, di ba? So, wala na talaga. Ayaw kasi nila na makabalik pa itong mga Duterte kasi mapuputol itong business nila, negosyong pulburon. Masarap pa naman ng pulburon, di ba? Parang gusto ko nang tikman once in a lifetime man lang. Never pa ako niya nakatikim. So, kasi negosyo yan. At isa pa, itong mga trapo na politicians, bawat eleksyon negosyo na yan nila, tumatakbo kasi sabi kung panalo pa rin yung bulsa nila. So pag eleksyon, business talaga yan, ganun yan.
So anyway, ano bang magiging implications nito? Ano bang magiging impact nito sa tao? Magiging impact nito, ang mga tao, takot. So, ang big impact nito, mawawalan ng ma-demoralize yung mga tao. People, men in uniform, ganun. Kasi alam naman natin, yung mga panghaharas nila, katulad ng mga nangyayari. Kung pilit sinusupil o niharas itong mga nasa itaas, mga oposisyon, katulad ng ginawa sa QOJC, ng mga Duterte, katulad ng pagre-raid nila, di ba? Yung mga patrol cars, kinatakpan yung mga plate numbers, yung mga men in uniform, nakamaskara, walang name tag, tapos hindi mo makausap kung sino yung team leaders. Dapat transparent kung nagkandak kayo ng operasyon. Ganun. Pero wala silang proper na So, alam natin na mas namumuhay tayo sa panahon, this present administration, kahit hindi pa nila dineklara na martial law, makikita natin na may martial law na talagang nangyayari. So, ang magiging implication nito, walang papasok ng mga investor sa ating bansa kasi yung peace and order mismo nawawala. Ganun. So, yun yung implication yan. Bad governance. So, wala. So, magiging lugmok na naman tayo sa kahirapan. Kung kaya tayo, we will speak out. Ganun. Hindi tayo pwede. When it comes to national interest, magsasalita tayo. So, anyway mga kasampiyak, yan lang muna. Maraming salamat po.